I'll take my chances, I am you. I'll tell you this story, I give you my story, so I can live, live, live. I can live, live, live. Ang kwento ko, gising ng maaga para sa trabaho, simpleng hilamos lang, simpleng pag-toothbrush lang, takbo na, takbo na. Ako si Edwin Nombre Pamanyan, 37 years old. Ako yung nagsimula nung True Manila Project. Main trabaho ko is independent actor. Tapos marami pang iba. Lumaki ako sa San Andres Bukid, Manila. Bali, 8 kami. 7 babae, tapos ako lang yung lalaki. Ang trabaho ng nanay ko at tatay ko na nagkakariton sila. Actually, hindi pa ako naglalakad. Habang nangangalakal sila, nakaupo lang ako sa kariton. Tapos nung natuto na ako, nagsimula na akong mangalakal. Basta nung natuto na akong maglakad, medyo hindi na ako nag-i-stay sa bahay kasi si Erpat, hindi... Iba yung karakter ni Erpat eh. Ano si Erpat eh, parang wag kang magkakamali. Matatamaan ka sa akin. Ganun siya eh. Tapos, kaya mas pinipili kong sa labas ng bahay para hindi ako masaktan kaysa nasa loob ako ng bahay. Grade 5 ako, nagsimula na ako magtinda ng dyaryo sa Ermita. Wala kang ibang choice kundi magtrabaho eh. At yun lang yung alam mo. Yung lugar na kinalakihan ko sa San Andres Bukid, squatters area, parang tondo yun. Pero dito lang siya sa San Andres Bukid. Tapos sa tapat yun ng isang palengke, yung bahay namin, isang barong-barong na tinayo ng tatay ko. Mahirap lumaki sa ganong lugar kasi unang-una, namumulat ka sa lahat ng kalokohan. Iba, andyan yung drugs, iinom sa kalye, andyan yung may away lagi. Bagay na hindi mo dapat makita kung bata ka pa, makikita mo at kung hindi ka matibay, matututunan mo rin. Kayod marino, kayod kabayo, tuloy-tuloy ang tulo ng pawis ko. Kayod marino, kayod kabayo, masisiraan na ata ako. Kayod marino, kayod kabayo, enjoy na rin ako. 1987 yun eh. Bali, naglalaro ako sa kalye. Tapos meron ako nakitang 2 foreigner. Nanonood na ako ng TV noon, yung G.I. Joe. Binati ko, "Hey Joe, hey Joe." Tapos sa sobrang amazed ko na nakakita ako ng foreigner, sinundan ko. Tapos nung nakita nila ako sumusunod, inimbita nila ako sa lugar kung saan sila nakatira. Pag imbita nila sa akin, pinakain nila ako nagluto sila ng popcorn tsaka coke. After noon, naging kaibigan ko na sila. Almost every day, dinadalaw nila ako. Kung saan nila ako nakita naglalaro, tinuturuan nila ako mag-English. Una-una, para makakommunicate. Kasi ang alam ko lang, yes and no. Nag tinanong ako, "Did you eat already?" No? Since alam ko yung lugar sa buong Manila, lagi ko lang silang sinasamahan. So parang nagkaroon sila ng tour guide sa katauhan ko na kahit 10 years old pa lang ata ako noon eh. Yung nanay ko at tatay ko, nakikita sila, parang pinapabayaan lang na kasama ko sila. Sa dami namin, siyempre 8 kami. Hindi mo mababantayan yung 8 anak, lalo na nagtatrabaho ka. Kasi may junk shop na kami noon eh.
So sila lang yung mas may time sa akin. So iba yung pakiramdam mo, parang feeling mo special ka. Kasi sila, nagbibigay sila sa'yo ng time kahit hindi ka nila anak. Nung nakilala ko sila, ang lagi kong question sa sarili ko, bakit nila ako tinutulungan? Bakit nila ako tinuturuan ng mga kabutihang asal? Ayun pala mga missionary sila. So, ang trabaho nila is tinutulungan nila yung mga mahihirap. Mga born-again Christian sila. So, yun yung religion nila nung nandito sila. Nanay at tatay yung turing ko sa kanila, tapos parang anak yung turing nila sa akin. First time ko manood ng sine, dinala nila ako sa sinehan. Nakain nila ako ng hamburger, first time ko makakain ng hamburger. Tapos, binigyan din nila ako ng Bible, binigyan nila ako ng gitara, tinuruan nila ako mag-gitara. So, parang anak talaga yung turing sa akin. 1 year sila nag-stay, tapos umalis sila sa Pilipinas. Ang communication namin, sulat lang. After siguro, sabihin natin mga after a year, bumalik sila. Puro minsan sinasamahan ko sila kung ano yung ginagawa nila, kagaya nung sinamahan ko sila habang naggagawa sila ng bahay ng isang pamilya. Mas malalaman mo yung tamang ugali kasi kahit hindi ka nila pinupush na maging ganun ka, alam mo, yun yung tama. Tapos nalalayo ka sa mga hindi mo dapat matutunan. Umalis sila ng pangalawang beses, ginawa nila, kinausap nila yung pastor doon sa simbahan na kaibigan nila para yung perang pinapadala nila, kapag may kailangan ako sa school, sasabihin ko lang doon sa taong yon, tapos bibili ng taong yon yung ano yung kailangan ko sa school. Pero yung nanay ko tsaka tatay ko, pa-enroll sa akin sa school. Pero ito sila, sumusuporta sila sa mga kailangan ko sa school. Parang pumapasok talaga, tumatanim sa isip mo yung kabutihang ginagawa nila. Yun yung parang na-educate ka sa kabutihang pinapakita nila. Nung umalis sila, white parents ko kung tawagin ko sila, lagi ko pa rin silang naiisip, baga babalik pa kaya sila. From high school to college ko, kada may nakikita akong foreigner sa kalye, para akong baliw na nalapitan ko. Ang gagawin ko, approach ko, hey man, you seems like you're lost. Can I help you? Maybe I can assist you. Where are you going? Laging ganon. Yung mga nakikita ko reaksyon sa mga foreigner. Unang-una, siyempre, teka muna, sino ba to? Parang hindi sila nagtitiwala. Pero hindi ko alam bakit gustong-gusto ko siyang gawin. Basta para sa akin ang naiisip ko lang, gusto ko itong tulungan kasi nung bata ako, mayroong tumulong sa akin ng mga puting tao, ng mga Amerikano, kaya gusto kong suklian yung ginawa sa akin. Parang nakikita ko yung image nila dun sa taong yun kahit hindi ko yung kilala 30 years old na ako noon. Nagpunta ako ng Baguio, nakilala ko tong isang foreigner from Switzerland. Naging kaibigan ko yon. In-offer ko siya kung gusto niyang tingnan kung saan ako nakatira. So, dinala ko siya sa San Andres Bukid, nakamotor kami. Pagdating niya sa San Andres Bukid, nagulat siya, sabi niya, ano tong lugar na to? Yung community, iba Sabi ko, this is the community where I live, sabi kong ganon. Tapos umalis na siya ng Pilipinas, after a year, nag-message siya sa akin, gusto kong pumunta sa Mexico, pero mas pinili kong pumunta sa Pilipinas. Kasi I wanna ask you because I wanna try your life. Tataka ako, sabi kong gano'n, you really wanna try my life? Sabi kong gano'n sa kanya, sabi niya, yeah, if you will allow me. Yun na, doon na nagsimula, tapos nagstay siya sa bahay ng 3 months. Sinubukan niya lahat kung ano yung pamumuhay ko. Nagulat siya, culture shock, kasi bakit ganito dito? Bakit ang daming tao? Bakit maingay? Gabi na, may maingay pa. Tapos syempre, yung kwarto ko, doon siya natutulog. Ang init, tapos maririnig mo yung ingay ng kapitbahay. May nag-aaway, may nagsisigawan. Tapos kung magluto kami, gamit namin yung kahoy. Porque hindi namin kayang bumili ng gas kaya yan yung gamit namin. Sinubukan niya lahat kung paano mamuhay yung isang Pilipino. Sinubukan niya yun. Ang number 1 na pinagtataka niya, kahit daw kitang-kita niya yung kahirapan araw-araw, nakangiti pa rin yung Pilipino. Tapos nagtataka siya, nakakapag-English. Kahit yung nagsa-sidecar, nag-i-English. Yung nagtutulak ng kariton, nag-i-English. Hey man, how are you? Hey Joe. Explain ko kasi yun yung culture natin, yun yung pamumuhay ng Pinoy. Doon nagsimula yung True Manila. Siya yung unang-unang naka-experience ng True Manila.
Isa kasi sa pangarap ko, nung umalis yung dalawang foreigner, white parents ko kung tawagin ko sila, pangarap ko na magawa yung bagay na ginagawa nila. Kung paano ako tutulong sa ibang tao. Pero paano mo nga gagawin yan kung wala ka naman pera para itulong sa mga taong to? At dahil sa True Manila, nangyari yon. Kasi yung True Manila, kapag gusto mong ma-experience yung True Manila, yung buhay ng Pilipino, yung culture ng Pilipino sa Manila, sa city, eto yon. Ibibigay ko sa iyo buong buo. Wala ako itatago. Wala kang makikitang nakatago dyan. Kung ano, what you see is what you get. Hindi man dahil sa pera, hindi man dahil sa pagkain. Nakakatulong ako doon sa foreigner na yon na malaman niya kung ano yung tunay na karakter ng bansa natin, ng community natin. Yun lang actually yung naaambag ko. First of all, thank you all very much for coming and for joining us with True Manila. What is True Manila? True Manila, it's like a home. You go inside, you meet the people, you meet the people living inside the house, then you'll appreciate or maybe you'll find out about the culture of the Philippines. Don't worry, this is free, which means you don't have to pay anything to me because I just want to share to you my experience as a Filipino. I'm not a tourist guide, I'm just a friend who will show you around. Tapos, ang reaksyon nila, unang-una, eye-opening experience kasi nakikita nila yung buhay na hindi pa nila nakikita. Mostly kasi may makikita kang mga bata na nakakalat sa kalye. Yung mga foreigner, hindi kasi sila nakaka-experience na yung mga bata sa kanila, nakikipaglaro sa kanila. Masyadong reserved yung karakter ng mga kabataan sa ibang bansa Kaya dito, pag may nakikita silang napakalit na bata, nakikipaglaro, natutuwa na sila ron. Yung last part ng True Manila, pagkatapos kong ipakita sa yung community, mag-aambag-ambagan tayo, tapos bibili tayong pagkain, tapos dadali natin sa bahay namin, tapos sila yung pinagluluto ko. Mausukan ka dyan. Kasi yan yung buhay namin Sa akin kasi hindi ko inisip na nakakahiya. Kasi parang mas nakakahiya siguro kung ipakita yung hindi totoo. Kasi ano ipapakita ko? Ito lang meron ako. So wala kang dapat itago, wala kang dapat ikahiya. Kasi kung ako pupunta sa bansa nila, ang gusto ko rin maranasan kung ano yung pamumuhay nila. Kasi yung mga taong nagjo-join sa True Manila, gusto nilang tumulong. Pero ayokong maging cargo ko yung tulong na ibibigay nila. Kaya para malaman mo kung saan napupunta yung tulong mo, ganito gawin natin. Punta tayo sa palengke, yung perang idodonate mo, ibili natin ng idodonate natin. Dadalhin natin, pupunta tayo sa mga iskinita, kada bahay, ikaw yung magbibigay. Nang sa ganon, alam mo kung saan napunta yung tulong mo. At nakita mo kung sino yung tinulungan mo. Nakita mo yung kondisyon. Maraming meaning ang True Manila True Manila, unang-una, yan yung lugar kung saan ako lumaki. Yung lugar na yan, kung tawagin, San Andres Bukid, pero maraming lugar sa Pilipinas na True Manila kung tawagin. So, pwedeng Tondo, pwedeng Quiapo, Divisoria, Recto, kung saan nandun yung Pilipino. Kasi hindi mo naman ma-experience yung culture ng Pilipino kung pupunta ka sa Ayala Kasi meron na din nun sa ibang bansa Pero kung nasa community ka ng mga Pilipino, makikita mo kung ano yung buhay ng mga tao, kung ano yung reality nila, kung ano yung itsura ng bahay nila, kung paano sila kumakain, saan sila bumibili ng pagkain, magkano yung halaga ng mga pagkain. Merong isang pangyayari, ginawa namin True Manila. Ang sumama sa akin, 3 Danish. Iniwan ko sila. So pagbalik ko, ando sila, okay naman. Nung nasa jeep na kami, yung isang foreigner sabi sa akin, "Hey Edwin, when you were gone, something happened." I was teaching one of the kids to take a picture using my phone. So when he took out his phone, hindi niya napansin na nahulog yung pera niya.
1.5. Sa gilid, may mga tambay. Punong-puno ng tattoo na nakatambay doon. Itong mga taong to na nakatambay, ito yung mga tirador dito sa amin. Ito yung mga... hindi ka pwedeng paloko-loko, hindi ka pwedeng pumunta rito nang hindi ka namin kilala. Sabi niya, while I was taking a picture with the kid, all of a sudden, I just realized that this guy, he stood up and then he was approaching me. And then all of a sudden, he picked the money that I dropped in front of me. And I was like, parang natatakot siya na wag mo na akong galawin, sige, kunin mo na yung pera, parang ganon. Sagulat siya kasi yung Pinoy na puro tato, ex-convict yun eh. Kinuha niya yung pera, tapos biglang umiti, tapos sinubukan niya magsalita ng English. Hey man, hey Joe, your money, you hulog-hulog here, you hulog-hulog. Binalik niya yung pera. Sagulat siya. Sabi lang sa akin, you know, Edwin, you're actually educating not only us, but also these people. Because they can even get this money because this is a large amount of money. Tapos ang ginawa nila, kinabukasan, kinausap nila ako kung pwede kami pumunta ng Divisoria. Kasi nakita nila yung mga batang kalaro nila, yung iba walang tsinelas. So pumunta kami ng Divisoria, yung 1.5, pinambili namin ng 105 pairs of sleepers. Nung nag-True Manila kami, ang nagbigay ng mga tsinelas, yung sumunod na nag-join sa akin sa True Manila kasi umalis na sila. Kasi unang-una yung pinupuntahan nating lugar, sila yung reason kaya may True Manila eh. At kung hindi natin ipapakita sa kanila yung na-experience natin at kung ano yung pwede natin gawin kahit sa maliit na bagay lang, walang saysay yung True Manila. Mula nung umalis tong dalawang foreigner, bumuo ako ng 3 pangarap. Itong unang-una is kung paano ako makakatulong sa ibang tao nang wala akong pera. Tulong kung saan masusuklian ko yung tulong na naranasan ko nung bata ako. Yung pangalawa is makapunta sa Amerika. Doon nakatira yung 2 Amerikano na tumulong sa akin. Yung pangatlo is makita tong 2 Amerikano na to at magpasalamat sa kanila na dahil sa kanila na nag-iba yung landas ng buhay ko. Gusto kong gumawa ng paraan kung paano ko sila mapupuntahan. At last year, dahil sa isa kong trabaho, yung pagiging independent actor, yung isang pelikula na kasama ako, ipinilabas siya sa San Francisco. At dahil doon nakakuha ako ng visa. Siyempre, kabadong-kabado ako kasi 26 years ko silang hindi nakita. So, nagko-communicate lang kami, una sa sulat, hanggang sa naging long distance call, hanggang sa naging Facebook na. Tapos, after 26 years, makikita mo na. So, parang iba yung pakiramdam, parang hindi mo alam talaga, hindi ko maipaliwanag. Kaya nung nakita ko sila, yun na yun, parang eto na yung pangatlong pangarap ko, nabuo na. Nakikita ko na proud sila dun sa ginagawa ko. Pero sinabi ko sa kanila na hindi ko naman ito magagawa kung hindi nyo to ipinamulat sa akin eh. So, ang laking influence nila. Parang nag-guide talaga sila sa akin sa right path. Kasi kung hindi nila ako ginaid, baka hindi ko alam kung anong ugali meron ako or anong klaseng buhay meron ako. July ng this year, sabi ng kaibigan ko, Edwin, yung batang pinapakain mo lagi, nakikita ko dyan natutulog sa kalye. Sabi ko, sino? Si Owen, yung batang maliit. Yung batang to, 5 years old pa lang ata, walang nag-aalaga, walang nagpapakain. Araw-araw nakikita ko siya, pero first time ko siya nakita na natutulog doon.
Hindi ko mapaliwanag yung awa na nararamdaman ko. Naalala ko nung bata ako, natutulog ako sa kalye eh. Tatay ako eh, may anak na ako, 2 eh. Meron akong 5 years old na anak na lalaki. Nung nakita ko tong batang to, hindi ko talaga alam kung anong pumasok sa isip ko. Basta ang gusto ko lang gawin, gusto kong gumawa ng paraan kung paano itong batang to matutulungan. Hindi ko inisip na ako yung gagawa ng tulong kasi anong itutulong ko? Wala naman akong pera. Sa kuha ng pera. Sa kung patitirahin to, nakikitira lang ako sa nanay ko eh. So pinost ko sa Facebook yung picture niya. Tapos ang ginawa ko, kung gusto niyo akong tulungan, magtatayo ko ng isang guest house, iimbitahin ko tong batang to, patutuluyin ko sa guest house na ito. Ngayon, tong guest house na to, hindi niya to magiging bahay. So habang nandito siya sa guest house na to, maghahanap ako ng foster parents niya. Pag-post ko nung picture, isang araw lang may nag-message sa akin. Sabi niya, papautangin kita ng pang-down kung ano yung kukunin mong bahay. Pagkakuha namin ito, nung gabi yon, kasama ko yung isang Swedish guy. Pinunta namin si Owen, pinakain namin si Owen, tapos dinala namin dito. Sabi namin, Owen, mula ngayon, dito ka na matutulog. Okay ba sa'yo yun? Sabi niya, sige, Kuya Edwin, gano'n, dito na siya natulog. Mula nung gabing yon, naalis namin si Owen sa kalye. After almost a month, meron akong pamilya na nakita na mag-aalaga kay Owen. Yun yung kababata ko. Kinuwento ko sa kanya na ito yung gagawin, balak namin itulong kay Owen. Ngayon, kung gusto mong maging foster parents niya, susubukan din namin matulungan ka kasi tinutulungan mo tong batang to eh. At hindi lang ako yung katulong mo, sobrang dami kong katulong dito. Hindi lang ako yung bumuo ng True Manila, marami kami. Yung perang donation na naipon ko sa True Manila na yon, ginamit namin yung pang-enroll kay Owen. So ngayon si Owen, pangalawang week niya na sa kinder. So from sa kalye, makikita mo siya na naka-uniform na, may bag na, may mga libro na. So yun yung nangyari ngayon kay Owen. Yung pagtulong sa mga bata, gusto natin yun ituloy. Kaya ngayon, nakakatuwa kasi mas marami pang tao ngayon yung nai-involve, pati Pilipino. Like nung nag-True Manila kami na batch 164 na Pilipino at foreigners yung nagpakita doon sa may Robinson. Ang mga Pilipino may mga dalang bigas, may mga dalang libro, may mga dalang damit, may mga dalang laruan. Para kang nakakapag-rate ng isang bagay kung saan ang nakikita mo is yung kabutihan ng pagtulong. Punong-puno lang ako ng swerte siguro kung matatawag dahil kung hindi dahil sa kanila, white parents ko kung tawagin ko sila, hindi naging ganito yung buhay ko. Hindi ako nagkaroon ng pangarap. Yung True Manila, gagawin ko siguro hanggat merong tao na gustong ma-experience yung True Manila, gagawin ko yun. Pero sana, wala na yung True Manila community. Kasi yung True Manila community, yun yung squatters area. Sana lahat ng mga batang nakatira sa squatters area, sana magkaroon ng education. Kasi yun yung kulang eh. Kasi kapag nagkaroon sila ng proper education, sa kanila magsisimula kung paano nila babaguhin yung buhay nila. Sa kanila magsisimula yung pangarap eh. So yun, hanggat kayang gawin yung True Manila, gagawin ko yun.